Jesus Little Winners. Hello, Jesus Little Winners! Kamusta ang inyong linggo? Ngayon ay magsisimula na naman tayo ng panibagong Sabado na may bago tayong pag-aaralan. Sino ang handa na? Aba, handang-handa na ang mga Jesus Little Winners. Itaas nga ang kamay ng mga Jesus Little Winners mula sa Pandi, Bulacan. I-welcome din natin ang Jesus Little Winners mula sa San Ildefonso, Bulacan. Ang dami nila! Kaway-kaway! Ayan. I-welcome naman natin ang Jesus Little Winners mula sa Malabon. At ngayon, i-welcome natin ang Jesus Little Winners mula sa Caloocan. Tingnan ko din nga ang Jesus Little Winners mula sa Masuso. At Jesus Little Winners mula sa Quezon City. Ayan, palakpakan natin kayong lahat. And alam niyo ba mga Jesus Little Winners, meron tayong mga kasama. Hindi lang dito, hindi lang sa Conquer World Harvest Mission sa iba't ibang dako dito sa Metro Manila at saka sa Bulacan. Meron din tayong kasama mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Maaaring ang Jesus Little Winners Ministry na ito ay napapanood na rin sa ibang bansa. Kaya purihin natin ang Panginoon. Bigyan nga natin si Jesus ng masigabong palakpakan. Mga 10 na malalakas na palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At isigaw natin ang salitang, "Thank you, Jesus!" Okay, ulitin natin ha. 10 palakpak, tapos sisigaw tayo ng, "Thank you, Jesus!" 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you, Jesus! Ayan. Meron pa rin tayong iwi-welcome. Alam nyo ba, may mga Jesus Little Winners na tayong nanonood mula sa Batangas? Opo, welcome Sky Luna at ang kasama mo. Palakpakan natin kayo, welcome kayo palagi sa ating programang ito. Oh, alam kong napapagod na tayo sa modules, no? Diba nung nakaraan pinag-aralan natin kung paano ang modules na ito ay ginagamit ni teacher para siya ay makapagsalita sa atin o makapagturo sa atin, at kung hindi natin babasahin ang modules, ano nga ang mangyayari? Tama, hindi rin tayo matututo at hindi natin marirealize o hindi natin malalaman kung ano ang sinasabi sa atin ni teacher. Ganon din, ano nga ang natutunan natin nung nakaraang Sabado? Tama, kung hindi rin natin babasahin ang Biblia, hindi rin natin malalaman ang puso ng Panginoon para sa atin. Hindi natin malalaman na ang Diyos pala nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Ano ang iyong take-away nung nakaraang Sabado? Oh, yun! Ako naman, ang take-away ko nung nakaraang Sabado ay ang Diyos, nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Biblia. At kaya siya natawag na salita ng Diyos kasi pumili ang Panginoon ng mga tao upang isulat ang kanyang salita. Ang mga taong ito ay kinasihan ng banal na Espiritu at ang mga sinasabi ng Diyos sa kanila ay kanilang isinusulat. Magbigay nga kayo ng example. Sino nga ba ang ilan sa mga ginamit ng Panginoon para mailathala o maisulat ang kanyang salita? Tama. Isa ay si Moses, meron din sina Pedro at sina Pablo. Sa kabuuan, mahigit kumulang na 40 na mga tao ang pinili ng Diyos mula sa iba't ibang dako, mula sa iba't ibang panahon, iba't iba ang kanilang mga pinag-aralan. Yung iba sa kanila nakapag-aral, yung iba naman ay hindi, yung iba naman ay simple lang ang pamumuhay, yung iba naman ay marangya ang kanilang pamumuhay. Pero lahat sila ay pinili ng Diyos upang
isulat ang sa kanyang salita. Tama kayo, at ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Binigyan sila ng Panginoon ng karunungan at kaalaman upang ang kanyang salita ay maisulat. Tama kayo, at dahil dyan, ngayong araw na ito, dadako tayo sa panibagong aralin. Pero bago yon, ano nga ang ating memory verse nung nakaraan? Ikalawang Timoteo 3:16. Ano nga ang sinasabi doon? Ang lahat ng salita ng Diyos ay kinasihan ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin nun, ito ay magbabago ng ating buhay. Ito ay magbabago ng ating isipan. At kung tayo ay magbabasa ng kanyang salita, magkakaroon tayo ng buhay. Ang ibig sabihin nun, lalakas tayo, magpapalakas ang ating loob, at magkakaroon tayo ng pag-asa. Dahil dyan, may panibago tayong kwento ngayong araw. Isang kwento na magsasabi sa atin, babalik ako sa salita ng Diyos. Magbabasa ako ng salita ng Diyos sapagkat mula sa kanyang salita, nalalaman ko o makikilala ko ang Panginoon sapagkat nagpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Maraming salamat, pero bago yun, tayong lahat ay manalangin. Iyoko natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata. Tapos, titikop natin ang ating kamay kagaya nito at tayong lahat ay manalangin. Tingnan ko nga. Sige nga, tayong lahat ay mag-pray. Come on, let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa Jesus Little Winners Ministry. Nagpapasalamat po kami dahil may pagkakataong kagaya nito na kami ay mag-aaral ng iyong salita. Salamat po Diyos dahil sa patuloy na pagtuturo sa amin kahit na hindi kami magkakasama sa pamamagitan lamang ng internet, sa pamamagitan lamang ng Facebook. Lord, natututo po kami. Ngayong araw na ito, patnubayan niyo po kami sa amin pong pakikinig at panonood at matutunan po namin ang mga aralin, ang mga aral na dapat po naming matutunan mula sa iyong salita. Pangunahan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga winning lesson na ituturo sa amin ng aming mga guro. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang Jesus Little Winners Ministry at ang mga batang kagaya ng mga Jesus Little Winners na nanonood ngayon. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ilayo niyo po sa lahat ng uri ng kapahamakan. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan ng isang bagsak. Bigyan ng isang bagsak. Bigyan ng isa, bigyan ng isa, bigyan ng isang bagsak. Sigaw, Jesus! Ayan, at dahil dyan, tayo ngayon ay aawit na sa Panginoon. Tumayo na ang lahat ng Jesus Little Winners. Ihanda na ang iyong katawan, ihanda na ang iyong kamay, pati ang iyong paa. Tayo ay kumanta at kumindak sa pamamagitan ng mga papuring awit na ituturo at pangungunahan ni Ate Tintin. Okay, i-welcome natin si Ate Tintin. Ate Tintin, come on! Tara na, tayo na magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Ate Mayan. Hello, Jesus Little Winners! Handa na ba kayong magpuri at magpasalamat ngayong araw para sa Panginoon? Okay! Ngayong Sabado, mayroon na naman tayong panibagong kanta na pag-aaralan. Ituturo ni Ate Tin sa inyo ang mga steps ng kanta katulad ng dati natin ginagawa at pagkatapos ay sabay-sabay natin itong kantahin at sayawin. Okay ba yon? Okay. Ang una nating step ay ituturo natin ang ating sarili at gagawa tayo ng malaking bilog. Gagawin natin iyon ng 2 beses. Ang pangalawa naman nating step sa verse ay magja-jog tayo in place, haharap sa kanan at haharap sa kaliwa. Pagkatapos nun ay gagawa ulit tayo ng malaking bilog at hahawak tayo sa ating dibdib.
Nasundan ba yun? Masyado bang mabilis? Okay, i-recap natin. Ang unang gagawin ay ituturo ang sarili, gagawa ng malaking bilog, gagawin nyo ng 2 beses, pagkatapos ay mag-jog in place facing sa right, tapos mag-jog in place facing sa left. Gagawa ng malaking bilog at hahawak sa ating puso. Okay, sa chorus part naman, kapag narinig natin yung salitang up, tatalon lang tayo. Kapag sinabing, when I look up, 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 I know He's real. At kapag sinabing down, mag-act lang tayo na para tayong mababa. When I look down, 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 I believe what I found. Sundan ba yung unang dalawa? Ang sumunod naman na lyrics ay sinabing, when I look in God's Word, para tayong may hawak na Bible. At ang sumunod, ang sabi doon, and I search for Him, para tayong merong hinahanap. Lalagyan natin ang ating kamay dito sa ating forehead. At ang last na step natin ay itataas muna natin ang ating kanan na kamay, tapos kaliwa. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. At uulitin lang natin ang lahat ng steps na ginawa natin. Nasundan niyo ba ang mga tinuro ni Ate Tin sa inyo? Okay, mukhang handang-handa na nga kayo na kumanta at sumayaw ng papuri para sa ating Panginoon. Bago natin yun gawin, pwede bang palakpakan natin ang ating mga sarili? Tayo na ay bumulo at maghanda para sumayaw at kumanta para sa ating Panginoon. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Ayan, napakagaling naman ang ating mga little learners. Natuwa ba kayo sa ating pakanta ngayong Sabado? Ayan, si Ate Tinley ay natuwa. At sigurado, ang Panginoon ay natuwa rin sa ating ginawa para sa Kanya. Sigurado ko, excited na kayo na marinig ang ating panibagong kwento. Kaya hindi ko na patatagalin pa, tatawagin ko na si Ate Rena. Ate Rena, pasok! Hi kids! Ayan, good morning mga bata! Muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At narito po ulit si Ate Rowena para mag-share sa inyo ng panibagong story patungkol sa ating Bible. Ayan, sino na bang excited? Very good, pero bago yon, may question muna sa Ate Rowena. Kumusta naman yung pag-aawitan? Na-bless ba kayo? Wow! Very good! Dapat naman talaga na kapag tayo ay maawit sa ating Panginoon, tayo ay nabibless. At nararamdaman natin ang kanyang presensya. At ang kanyang pagsama. Okay ba yun? Na-bless mo tayong lahat?
Wow! Very good! Okay, ngayon naman mag-start na tayo sa ating story. Excited na sila. Pero syempre, meron pong question si Ate Rowena. Sabi siguro ninyo, bakit lagi lang may question si Ate Rowena? Ganun talaga. Kailangan meron po muna tayong question. Okay ba yon? Okay. Ang question po natin, question po natin Rowena, kapag ba, ngayon, di ba, lagi tayong nagmo-module, di ba kayo napapagod magsulat? Ayan, medyo nakakapagod mag-isip, magsulat, gumawa ng mga modules, kaya talagang nakakaramdam tayo ng gutom. Kapag ba nagugutom kayo, anong unang pumapasok sa isip nyo? Gugutom na ako? Anong unang sinasabi nyo kapag nagugutom na kayo o pag nakakaramdam na kayo ng pagkagutom? Mommy, pahing pagkain! Di ba ganon? Daddy, luto mo ako ng gusto kong pagkain. Pwedeng ganon. Di ba? Pwedeng kay ate, o kaya kay kuya, o kaya kay tita, o kaya kay tito. Tayo hihingi ng pagkain. Pero alam niyo po ba, sa story na isi-share ni Ate Rowena ngayon, nakakatuwa. Kasi, nakaka-amaze kung saan ang galing ng pagkain niya. Kung sino yung ginamit ng Lord para magbigay sa kanya ng pagkain. Na talagang napakamakapangyarihan ng Panginoon. Dito sa kwento na ito, ipinapakita kung gaano tayo kamahal ng Lord at kung gaano siya nagpo-provide para sa atin. Okay, start na natin. Ang pangalan niya po ay Elias. Ano po pangalan niya? Elias, very good. Ayan, siya po ang ating karakter ngayong araw. At si Elias ay isang propeta noon. Yan, alam niyo ba na noong unang panahon nagkaroon din ng tagutom? Opo, kasi po, dahil po yun sa kagagawa ng hari nila. Opo, yung hari po na nakaupo noong panahon na yon, hindi po siya mabait. Ayan, hindi siya mabait, masama siyang hari. Kaya po, sabi ni Yahweh, hindi uulan. Ginamit niya si Propeta Elias para sabihin sa lahat ng tao na hindi uulan sa lugar na yun sa mahabang panahon. Kaya po, nagalit yung mga tao sa kanya at sinabihan siya ni Yahweh na magtago, pumunta sa batis. Sabi ni Yahweh, nangako si Yahweh sa kanya na ako ang magpapakain sa iyo o si Yahweh ang magpapakain sa kanya at sa batis siya iinom. Ayan, alam niyo ba kung ano yung ginawa ni Yahweh para makakain si Propeta Elias? Yun po yung maganda doon. Alam niyo ba, nakamangha-mangha ang ginawa ni Yahweh o sa paraan kung paano niya pinakain si Propeta Elias? Opo, gumamit siya ng uwak. Alam niyo ba kung ano yung uwak? Yun na isang uri ng ibon. Opo, ibon yun na buliglak. Opo, at hindi lang isang beses siya yung natira ng uwak, 2 beses sa isang araw sa loob ng mahabang panahon. Kasi po, yung uwak ang nagdadala sa kanya ng pagkain sa umaga at sa hapon para makakain si Propeta Elias at sa batis siya umiinom. Di ba? Napakagaling! Kayo ba, nasubukan niyo na bang magpadala ng pagkain sa inyong mga alaga? Siyempre, pag nilagay niyo yun sa kanila, kakainin nila yun, di ba? Pero hindi ginawa yun ng uwak. Dinala niya yung pagkain na pinapadala ni Yahweh para kay Propeta Elias, para makakain si Propeta Elias. Pero dumating yung panahon na natuyo na yung batis. At sabi ni Yahweh kay Propeta Elias, pumunta ka na sa Serepta. Isang lugar yon na meron kang makikita ron na isang babaeng balo at siya ang magpapakain sa inyo o sa iyo. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng balo? Yun po yung babae na namatayan ng asawa. O yun po yung tao na namatayan ng asawa. Babae man siya o lalaki. Ayan, wala na yung asawa niya. So, pagpunta niya dun sa Serepta, nakita niya agad yung babae. Alam niyo po ba kung anong ginagawa ng babae? Namumulot siya ng panggatong. Tapos lumapit siya dun sa babae o dun sa balo. Humingi muna siya ng tubig. Tinanong niya yung babae kung maaari po ba akong makiinom o makikiinom siya. Ayan. Sabi niya, bago umalis yung babae, maaari ba bigyan mo na rin ako ng konting makakain? Sabi ni Elias dun sa may balo. Sabi ng balo, alam ni Yahweh na inyong Diyos na ako'y wala na. O
wala na akong natitira kundi konting harina, isang takot na harina at kapatak na langis. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng isang takot na harina? Yan. Kamay natin. Subukan natin itakot. Tapos, open nga natin. Imagine niyo kung onting-onti lang yung nakuha nila, di ba? Ayun, gaya ninyo, maliliit lang kayo. Maliit lang yung kamay ninyo, di ba? Siyempre, yung babae, isang dakot na lang yung harina niya. Ibig sabihin, yun na lang yung natitira. Isang ganito na lang, isang dakot. Tapos, kapatak na langis. Hindi niya sinabing konting langis, kundi kapatak na langis. Ibig sabihin, konting patak na lang na langis. Yun na lang daw yung natitira niya. At nangunguha po ako ng panggatong para po mailuto ang onti naming harina at kapatak na langis na magawang tinapay para sa aming mag-ina. Tapos, mamamatay na kami. Ay, yun yung sabi ng balo kay Elias. Diba, nakakaawa naman sila kasi napakakonti na nung pagkain na meron sila. Tapos, wala nang susunod doon. Kasi nga po, walang ulan, kaya wala pong pagkain ng mga tao. Alam niyo ba kung anong sabi ni Propeta Elias? Sabi niya dun sa babae o dun sa balo, humayo ka at gawin mo ang sinasabi mo. Alam niyo ibig sabihin ng humayo? Sige, gawin mo yung sinasabi mo na magluluto ka ng tinapay para sa inyong mag-ina. Pero, bigyan mo muna ako ng konting tinapay, sabi ni Elias. At magluto ka na ng para sa inyong mag-ina. Dahil sabi ni Yahweh, hindi mauubos ang harina sa lalagyan at hindi matutuyo ang langis sa tapayan o sa lalagyan ng langis. Hanggat hindi sinasabi ni Yahweh na ang ulan ay muling pumatak. Diba? Narinig niyo yun na si Yahweh, na ating Diyos na buhay, ay nangako na hindi mauubos ang harina at ang langis ng babae. Alam niyo ba yung ginawa ng babae? Kung kayo ba yung nasa kalagayan ng babae na konti na lang yung meron kayo pero may nanghihingi pang estranghero, ibibigay niyo ba? Siyempre po, dapat bibigay natin kasi sabi ni Lord, di ba? Po, susundin po natin yung kalooban ni Lord. At si Lord ang bahala sa atin. Very good. Ayan. Alam niyo ba kung ano nangyari? Ginawa nga ng babae yung inutos ni Elias na pinapasabi ni Yahweh. Siya ay nagluto ng makakain nila. Kumain silang tatlo. Si Elias, yung balo o yung babae, at yung kanyang anak. Ayan. Nakakain silang lahat. At hanggat hindi pumapatak ang ulan, hindi nauubos yung isang dakot na harina at kapatak na langis. Ilang patak na langis. Diba? Very good si Elias doon. Kasi dahil nagpunta siya doon, hindi nadamay din sa biyaya ng Panginoon yung dalawang tao, yung balo at saka yung bata o yung anak ng balo. Hindi pinagyaman din sila ng Panginoon, nabiyayaan din sila ng pagpapala ng Lord. Kasi tinanggap nila si Elias. Naintindihan niyo po ba yun? Naintindihan niyo po ba yung story? Na ang Panginoon, ang ating great provider. Naintindihan niyo po ba yun? Ating big idea. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Pag po tayo ay nasa Lord o nasa presensya po tayo ng Panginoon, wala pong mangyaring masama sa atin. Gutom, sakit, karamdaman, kahit na anong problema, kaya yung solusyonan ng Panginoon. Okay ba yun? Okay. Marami pa pong story sa Bible na nagsasaad kung paano tayo binibigyan ng pagpapala ng Panginoon. At nais ko po, ini-encourage ko po kayong lahat na magbasa ng Bible para po malaman natin lahat kung gaano kadakila ang Panginoon sa ating mga buhay. Okay po ba yun? Very good! Ayan! Salamat po sa pakikinig ng story. At ngayon naman, dahil nakinig tayo ng story, tayo ay magpipray na. Okay! Okay, let's bow our head, close our eyes, and pray. Lord, salamat po sa oras na to na muli nakapag-aral kami ng inyong salita. Salamat, Lord God, sa karunungan na ibinigay nyo at ibinuhos nyo sa bawat isa upang maintindihan, Lord God, ang story, Lord God, ngayong araw. At tunay nga, Lord, na dinadalangan namin na naintindihan ng mga bata na ito na naisa puso nila, Lord God, ang bawat mensahe na nais mong ibigay sa kanila. Tunay nga, Lord God, na ipinagpapasalamat namin lahat ang mga bagay, Lord God, na ibinibigay niyo sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Salamat, Lord God, sa mga bagay na pinagkakaloob nyo na
Alam niyo yung kailangan namin upang mabuhay kami ng matiwasay dito sa lupa. Tunay nga, Lord God, nagpapasalamat na namin, maging ang buhay namin, Lord God, na nanggaling sa inyo. Salamat po, kayo po ang nais namin purihin, nais namin dakilain, nais namin itaas sa aming mga buhay sa lahat ng oras. Ito po ang aming samtalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Ngayon naman, makinig na tayo ng activity. Samahan tayo ni Ate Mabel. Go, Ate Mabel! Thank you, Ate Rowena, sa isa na namang napakagandang kwentong ibinahagi mo sa amin ngayong araw ng Sabado. Yan mga kids, kayo ba ay handa na naman sa ating activity ngayong araw? Kung ganon, simulan na natin ang ating katanungan. Unang katanungan, ano ang pangalan ng propetang nabanggit sa ating kwento ngayong araw? Kung ang sagot mo ay Elias o Elias, tama ka. Pangalawang katanungan, anong hayop ang inutusan ng Diyos upang magdala ng pagkain kay Elias? Ulitin ko ang tanong, anong hayop ang inutusan ng Diyos upang magdala ng pagkain kay Elias? Kung ang sagot mo naman ay uwak, tama ka ulit. Ang galing-galing bigyan, ang galing ni Jesus sa ating mga ay. Pangatlong katanungan, nung dumating ang pagtuyo, nung natuyo na yung batis at naubos na yung tubig, Sino naman ang ginamit ng Diyos o inutusan niya na magpakain kay Elias? Sino po kaya ang ginamit ng Diyos at inutusan niyang magbigay o magpakain sa ating propetang si Elias? Siya ay isang babaeng balo o yuda. Pag sinabing balo, wala na siyang asawa. Yan. Very good. Pang-apat na katanungan, sinunod kaya ng babaeng balo ang lahat ng pinapagawa sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Elias? Sinunod po kaya ng babaeng balo ang lahat ng pinapagawa sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Elias? Kung ang sagot mo ay opo, tama po kayo. Lahat ng inutos ng Diyos sa pamamagitan ni Elias, lahat yon ay sinunod ng babaeng balo. Hindi siya nag-agam-agam. Naubos po kaya ang pagkain ng babaeng balo at ng kanyang anak? Hindi po. Hindi naubos ang kanilang pagkain, bagkus lalo itong dumadami, parang hindi nababawasan ang kanilang sisidlan ng langis at ang sisidlan ng kanilang harina, hindi nababawasan hanggang sa dumating ang tag-ulan. Ano kaya ang aral mga bata ang makukuha natin sa kwentong ating napakinggan ngayon? Kung ang sagot naman natin ay ang aral na makukuha natin dito ay pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoong Diyos, ay tama ka. So, mga bata, ang Panginoong Diyos ay nagpapala sa atin, lalong-lalo na doon sa mga nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Ating big idea, mga bata, dito ipinupunto, sinasabi sa Biblia na kung tayo ay magbabasa nito, ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Lahat ng ating mga katanungan ay ang kasagutan ay makikita natin sa Biblia. Dito sa kwento ang ating napakinggan, ipinakita dito na si Elijah or Elias ay hindi pinabayaan ng Diyos. Tama po ba mga bata? Kaya kung kayo ay may mga problema or mga nais malaman, ang atin lamang gagawin ay maghahanap tayo ng kasagutan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Yan, ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Yan. So,
Pumunta naman tayo ngayon sa ating memory verse. Sabi sa mga taga-Filipos 4:19, sabi po doon, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ngayon, lalagyan natin ng konting action. Taga-Filipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos kayamanan ng Diyos, ibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga taga-Filipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Gets niyo ba mga bata? Yan yung ating memory verse para ngayong linggo. Hello little winners! Para sa ating assignment, madali lang ang ating gagawin. Una ay kabisaduhin ang memory verse of the day. Pangalawa, magpatulong kina mami o kay daddy para i-video ang inyong mga sarili habang inire-recite na may kasamang action ang ating memory verse of the day. Pangatlo, sabihin kay mami o kaya ay kay daddy na i-upload ito sa kanilang Facebook account at i-mention ang Conqueror World Harvest Mission kasama ang hashtag na Memory Verse of the Day at CWHM Kids Ministry Assignment. O mga little winners, huwag kalilimutan na gawin ang inyong mga assignment. Aasahan namin na makita ang inyong mga videos sa Facebook. Salamat little winners. God bless! Yan, bilang pagtatapos naman po natin sa ating episode ngayong araw, samahan niyo po akong manalangin, ihanda ang sarili, ikit ang mga mata, yuko ang ulo at tayo ay mananalangin. Naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoong Diyos sa pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po Panginoong Diyos sa mga sa isa na naman pong kwento na aming narinig sa araw na ito. Thank you po sa mga ginamit niyo pong mga ate namin upang kami ay maturuan. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ganon din po sa aming mga batang nakikinig sa araw na ito. Maging Panginoon ang iba pa pong mga taong makakakita at makakapanood ng video na to. Pagpalain mo po sila at nawa ay makilala din po sila sa iyo. Abutin niyo nga po ang kanilang mga puso at ang kanilang mga buhay upang sila Panginoon ay matouch din Panginoon ang mga kwentong ipinapahayag Panginoon sa pamagitan ng programang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at samahan niyo po kami at gabayan. Lagi niyo po kaming iingatan sa araw-araw naming gawain. Thank you po Father God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.